Si Lee, sa kabilang banda, ay nakaramdam ng paggalang kay Myung, dahil kahit na sa kabila ng kanyang batang hitsura, ang kanyang pag-uugali at kumpiyansa ay gumawa ng isang impresyon. Idinagdag ng gabay na si Jin ay ang pagmamalaki ng paksayon ng Mudan, na higit na binibigyang diin ang kanyang kahalagahan. Nabanggit din niya na dapat na namalakabisado ni Ho si Jin ng mastery ng Tai Chi at Blade. Nabanggit ni Master ang diskarteng ito ng higit sa isang beses dahil ang paksayon ng Mudan, na kilala rin bilang the Tisen faction, kasama si Soem, ay ang dalawang haligi ng mga Orthodox na naninirahan sa Twin Mountains. Ipinagmamalaki ng Mudan faction si Jin kahit na medyo mapaghimagsik siya at mayabang. Ngayon ay naging malinaw kung ano ang nangyayari sa likuran ng mga eksena sa kanilang mundo at kung paano pinapanatili ng paksayon ang pagmamalaki nito. Ang mga saloobin ni Ho ay biglang nag-ambala nang magsimulang sumigaw si Lee. Ang mga lupain ng Mudan ay binuksan sa harap nila sa lahat ng kanilang kadakilaan. Sa tuktok ng isang mataas na bundok ay nakatayo ang mga istruktur ng arkitektura na kahanga-hanga sa kanilang pagiging perpekto. Sinalubong sila ni Myung Sok, isa sa mga apprentice na namamahala sa Wujin Palace. Mainit niyang binabati ang mga panauhin, na nagpapahayag ng pag-asa na ang kanilang paglalakbay ay hindi pantay. Nakatayo sa likuran ni Ho Chan na tahimik na ipinaliwanag sa kanya na si Myung Sok ay isang kilalang mandirigma, isang nakatatanda sa unyo ng dagat at isang iginagalang na figure sa Orthodox martial arts. Ipinakilala ni Ho ang kanyang sarili kay Myung, na sinasabi ang kanyang pangalan. Naririnig ito, agad na napagtanto ni Jin na ang tagapagmana kay Changgajen ay nakatayo sa harap niya. Naalala niya ang kanilang unang pagkikita. Pagkatapos ay ipinakilala ni Ho ang kanyang sarili ng hindi kahit na ibinibigay ang kanyang pangalan, na nagsasabi na siya ay mula sa Changgajen. Kumbinsido si Jin na naisip ng batang ito na espesyal siya at kumikilos din ng sebang. Hindi niya kayang tiisin ang gayong mga tao dahil ipinanganak sila sa mga mayayamang pamilya at hindi alam ang totoong gawain. Lumapit si So sa Ho at ipinahayag ang kanyang pasasalamat sa Changgajen clan. Nagtanong siya tungkol sa ama ni Ho. Dahil matagal na itong nakilala, sinubukan ni Sok na alalahanin ang huling oras na nagsalita sila sa panahon ng langit. Ang kanyang pag-uusap ay nakaunat at tila masyadong mahaba. Bilang tugon, nabanggit lamang ng young master na matagal na silang dumating, at literal na nahuhulog siya sa kanyang mga paa mula sa pagkapagod. Nagpatuloy siya, napilitan akong umakyat dito kasama ang pangako na makakapagpahinga ako rito. Ngunit kailan mo gagawin iyon? Kung pinag-uusapan mo sa lahat ng oras, naririnig ang gayong kawalang galang, hindi na ito makukuha ni Jin, at itinuro kay Ho na hindi pa natapos ng kanyang guro ang kanyang pagsasalita. Sumagot si Ho na mahirap mahuli ang punto ng guro nang masyadong mahaba ang pag-uusap niya. Ginawa lamang nito si Jin ang rear, at nadama niya ang kanyang galit na tumataas. Hindi naintindihan ni Sok ang dahilan ng galit ni Jin, dahil nakikita niya na si Ho ay talagang pagod, at hindi ito nakita bilang isang bagay na magagalit. Humihingi ng tawad muli, sinabi ni Sok na maaaring napakalayo niya sa pag-uusap. Humingi siya ng tawad kay Ho para sa kanyang pagiging talino na sinusubukan upang makinis ang mga bagay pagkatapos. Inutusan ni Jin ang mga lugar na magpahinga at pagkain upang maging handa upang mabawi ng mga bisita ang kanilang lakas. Ibinaba niya ang kanyang head ng kaunti, nagbitiw sa kanyang sarili sa pagpapasyang ito, kahit na sa kanyang puso ay nanatiling inis siya. Sa sandaling iyon, nagtaka siya kung siya ay nag-overreact, o marahil ang kapayapaan na mapagmahal na Ho ay sadyang hinihimok siya sa pamamagitan ng pag-evoke ng emosyon. Kinumpirma lamang ng susunod na kilos ni Ho ang kanyang mga hinala, pagdaragdag ng gasolina sa apoy. Dito, hinaplos ni Jin ang kanyang mga ngipin, sinusubukan na pigilan ang kanyang galit, ngunit ang kanyang mukha ay nagpakita ng malinaw na pagkagalit. Makalipas ang ilang oras na nakaupo sa mesa, ipinaliwanag ni Lee sa batang Panginoon na dapat siyang kumilos ng mas maingat. Naalala niya ang mga salita ng ama ni Ho, na nagsabi na ito ay isang magandang pagkakataon upang makakuha ng karanasan at komunikasyon. Pinahahalagahan ng mga martial artist ang paggalang, at ang pag-uugali ni Ho ay nagdudulot lamang ng hindi kasiya siya sa lahat sa paligid niya. Sa sandaling iyon, napansin ni Lee ang dalawang chopstick na direktang natigil sa kahoy na mesa sa harap niya. Tila pagod si Ho sa pakikinig sa mga lektura mula sa itim na buhok na si Lee.
Tumahimik si Lee sa takot, nilamon ang kanyang mga salita. Pinalo ni Ho ang kanyang mga kamay sa mesa nang hindi man kumukuha ng isang morsel ng pagkain, at itinuro ng labis na ang ulam na ito ay hindi sinadya upang mamasarap. Pagkatapos ng lahat, kailangang magkaroon ng ilang karne dito, bulalas niya, mukhang bigo, isang ulam na walang isang piraso ng karne. Tinanong ni Lee kung alam ni Ho na ang lahat sa paksayo ng Mudan ay vegetarian. Idinagdag ni Ho na may kabalintunaan na kahit na ang mga kambing ay hindi kasing staunch vegetarian tulad nila, at itinuturing silang tunay na sinumpan na mga bastards. Unti-unting nagiging madilim sa kalye. Sa lalong madaling panahon nahulog ang gabi, at ang katahimikan ay nahulog sa mga sagradong lupain. Ang young master ay nakahiga sa kama, sa wakas ay nakakahanap ng isang pagkakataon upang magpahinga. Ang kanyang paghinga ay kahit at kalmado habang natutulog siya ng maayos, ngunit biglang nagsimulang makipagtalo ang kanyang mukha, na parang sa isang gabi-gabing masarap. Si Hao ay hindi rin makatulog ng maayos na ini sa katotohanan na ang mga mapahamak na vegetarian na ito ay nagpapakain lamang sa kanya ng pagkain vegetarian, na hindi niya gusto. Natagpuan niya ito na nakakatawa na sa kanyang katawan ng tao, siya ay sensitibo pa rin sa pagkain vegetarian tulad niya noong siya ay isang yokai. Bigla niyang narinig ang mga kakaibang ingay na nakakaakit ng kanyang pansin. Naging alerto siya, tumalikod sa pintuan, sinusubukan na maunawaan kung saan nanggaling ang ingay. Isang bagay na tila nangyayari sa susunod na silid. Marahil ay may isang ingay. Pumasok lamang siya sa silid upang mahanap ito ng walang laman, walang tanda ni Lee Ho ay hindi man lang nagsabi ng isang salita, nakatitig lamang sa sorpresa, nagtataka kung saan siya maaaring umalis. Samantala, nasa labas na si Lee. Naglakad siyang makipag-usap sa isang tao sa semi-kadiliman. Ito ay isang matandang lalaki na dumating upang talakayin ang mga mahahalagang bagay sa kanya. Una nang tinanong ng matandang lalaki ang itim na buhok na lalaki kung paano ginagawa ang kanyang guro. Binalaan din niya si Lee na kung siya ay masyadong nakakabit sa kanya, maaaring siya ay nasa loob ng ilang mga oras, isang pag-iisip na nag-aalala sa binata. Naalala ng matandang lalaki kung gaano siya nagagalit na hindi siya makakausap ng maayos kay Guru Lee. Patuloy silang naglalakad, nagbibiro sa paksa, na parang nagbabahagi sila ng isang karaniwang memorya. Sa sandaling iyon, lumabas si Ho, na nais malaman kung ano ang nangyayari at tingnan kung saan umalis si Lee. Naramdaman ni Ho si Lee na malapit at tinawag siyang mental na bastard tulad ng dati, medyo nakakalibog. Bumaba siya mula sa kung saan siya nakatayo at matatag na tumayo sa lupa na nakatingin sa paligid. Sinubukan niyang malaman kung nasaan ang maliit na tao na ito ngayon, sampay nito, sinusuri ang lugar mula sa lahat ng panig, ang kanyang pansin ay iginuhit ng isang bagay na hindi kapanipaniwala sa likuran niya. Sa harap niya ay tumayo ng isang malaking rebulto, nakahanga-hanga sa marilag na hitsura nito. Ang tibak na hawak ng rebulto ay kapansin-pansin lalo na binibigyang diin ang kapangyarihan nito. Ang mukha ng rebulto at ang napakalaking hitsura nito ay naging bulalas ng Ho, wow! Ano ang isang hindi inaasahang mahusay na mukha ng may edad? Si Yotong ay sumabog sa kanyang isipan, at agad na sumakay siya sa mga alaala ng kanyang nakaraang buhay. Ito ang buhay noong siya ay isang yokai sa katawan ng isang fox. Naalala niya na nakatayo sa isang piraso ng bato, lumilipad sa himpapawid, na nakaharap sa taong ito na tumawag sa kanya ng isang masamang at makasalanang fox, na nagtanong kung paano niya papansinin ang kanyang mga tawag at tumakas sa loob ng mga dekada. Si Ho ay hindi sinasadya. Kita mo, abala ako sa pag-iipon ng merito. Ito ang kanyang mga salita nang binigyang diin niya na wala siyang oras upang maglaro ng mga laro sa isang tao na hindi gaanong mahalaga kay Yotong Bin. Si Yotong ay nagsimulang magalit habang dahan-daang iginuhit niya ang kanyang tibak, at pagkatapos ng isang matalim na pag-shot up, lumipad siya tulad ng kidlat, handa nang salakayin ng mabilis hanggat kidlat. Si Yotong Bin ay nasa harap mismo ng Ho, na nag-swing ng kanyang tibak. Nagalit siya sa kung paano maglakas loob si yokai na huwag igalang ang awtoridad ng banal na mountain fox. Ang pagtipo ng lahat ng kanyang lakas, sinaktan niya ang isang tibak ng gayong kapangyarihan na ang puwang sa paligid niya ay nagsimulang magkalat sa mga alon ng enerhiya. Ngunit mahinahon na pinigilan ang pag-atake na ito, pinigilan ang tibak gamit ang kanyang kamay. Muling sinabi niya na abala siya sa pag-iipon ng merito,
at hiniling kay Yo na ipahayag ang kanyang mga pag-angkin ng mga salita at hindi sa talam, o baka matukso ako at talunin ka lang sa kamatayan. Idinagdag niya na may isang pahiwatig ng panlalaki. Pinakinggan mo ang kanyang mga salita at sa wakas ay umatras. Itinapon niya ang kanyang tayback sa lupa at bumagsak upang magsalita. Inihayag na mayroong isang bagay na mahalaga na kailangang gawin, halos magsalita. Ang pag-uusap na ito ay tungkol sa pagwawasto ng mga nakaraang pagkakamali. Si Ho ay medyo nag-aalala, na iniisip na kailangan niyang alalahanin ang lahat ng kanyang mga pagkakamali at bumubuo para sa kanila. Sinampal niyo ang kanyang mga daliri na nagpapahayag ng kabigatan ng kanyang hangarin. Isang libro ang lumipad sa mga kamay ni Ho. Ang librong ito ba para sa pagbabasa na naisip niya? Ipinaliwanag niyo na ang libro ay epektibong itinuturing na nawala ng ilibing ito ng kanyang kapatid, hindi alam na kabilang ito sa kanyang yumaong kapatid. Ito ay isang lihim na aklat na naglalaman ng kakanyahan ng kataas-taasang karunungan na isinulat mismo ni Chang'an. Nang marinig ni Ho ang pangalan, nagbago ang kanyang ekspresyon, at malinaw na interesado siya sa mga nilalaman ng libro. Gayunpaman, hindi pa rin naiintindihan ni Ho kung sino ang Chang'an na ito, at humingi ng paliwanag. Ibig kong sabihin, si Chang'an, ang halos sumira sa iyong leeg at halos ipinadala ka sa mundo ng mga patay. Nilinaw ni Yo. Matapos ang paliwanag na ito, sa wakas ay nagsimulang maunawaan kung sino ito. Tumingin siya sa libro sa kanyang mga kamay, sinusuri muli ito. Hiniling ni Yo kay Ho na huwag masaktan, dahil ang libro ay dapat bumalik sa kung saan ito pag-aari. Ngayon, nakatayo sa harap ng rebulto sa mundo ng tao, naintindihan ni Ho kung bakit naroroon, bilang paalala ng kanyang nakaraan at ang misyon na kailangan niyang tuparin. Sa likuran ni Ho, narinig ang tinig ni Lee na nakikipag-usap sa kanya, na tinawag siyang malaking kapatid. Tumakbo si Lee kay Ho, na sinundan ng isang tao na nakakuha ng pansin. Agad na lumingon ang lalaki kay Ho, nagtanong kung siya ang young master mula kay Chang Qian. Pinag-uusapan ng lahat ang tungkol sa isa na naglagay ng mapagmataas na binata sa kanyang lugar sa libing ng Namgong clan elder. Nilinaw niya, ipinaliwanag ni Lee na ang pangalan ng lalaki ay si Chen, isang scholar na dalubhasa sa pagsulat ng maneskrito at isa sa mga pinakamalapit na kaibigan ng kanyang guro. Iyon ang dahilan kung bakit nais ni Lee na makausap siya sandali. Matapos marinig ang paliwanag ni Lee, binati ni Ho si Chen at nabanggit na hindi siya naghahanap ng katanyagan kapag ginawa niya ang pinag-uusapan niya. Napansin ni Chen na kahit na malaki ang mundo ng mga tao ay nakakagulat na maliit. Gusto niyang magtanong kay Ho. Mula sa malayo, napansin niya na sinuri ni Ho ang rebulto at nagtaka kung bakit. Ipinaliwanag ni Ho na wala siyang isang tiyak na dahilan, ngunit ang estatwa ay kumakatawan kay Yu Tongbin ay nagtatampok ng tumpak. Namangha si Chen na alam ni Ho kung sino si Yu Tongbin. Sinabi niya na si Yao Tumban ay ang pinakadakilang mandirigma sa langit at ang nag-aalis ng kasamaan sa parehong langit at lupa. Hindi ko narinig ang tungkol dito, ngunit alam kong sobrang init siya, at mainit na nag-init, idinagdag ni Ho. Naririnig ito, sinubukan ni Lee na kalmado si Ho at hiniling sa kanya na huwag sabihin ang mga ganitong bagay. Pagkatapos ay lumingon si Lee kay Chen, humihingi ng tawad at ipinaliwanag na ang young master ay nangangahulugang walang nakakasakit. Tumawa lang si Chen, pinaliit ang kanyang mga mata sa kasiyahan. Tinanong niya ang batang Panginoon kung paano niya kilala si Yotan na napakahusay. Nabanggit ni Chen na maraming mga nakakatawang kwento mula sa mga sinaunang maneskrito tungkol sa Yunbin, malakas na pagkatao ay bumaba sa kanilang oras. Kahit na ang mga nag-aaral sa Taoism ng detalyado ay madalas na ipinapalagay ang iba't ibang mga bagay at hindi gaanong alam sa katotohanan. Ang tumpak na pahayag ng young master ay nagpakita na siya ay may kaalaman, hindi lamang sa martial arts, ngunit mayroon ding malalim na pag-unawa sa panitikan. Ganyan ang itsura nito sa mga mata ni Qin. Alam talaga ni Ho kung paano siya inilalarawan sa mga maneskrito, ngunit sigurado siyang alam niya ang higit pa sa isinulat. Nabanggit ni Qin na ang mga pananaw sa araw ng Mount Muden ay kahanga-hanga, ngunit iminungkahing ipagpatuloy ang pag-uusap, kung saan masisiyahan ka sa mga tanawin sa gabi, bumaba sa hagdan, nakilala ni Qin ang isang pangkat ng mga kabataan. Agad niyang tinanong sila kung bakit sila gumala-gala sa paligid ng kapitbahayan. Ipinaliwanag ng kabataan na sila ay bumalik mula sa templo pagkatapos gumawa ng mga handog,
Ngunit inutusan sila ni Chin na tumakbo pabalik sa kanilang mga kama, para sa kahit na mga banal na espiritu na natutulog sa gabi na may ngiti. Tinawag niya silang maliit na bastards, at agad silang tumakbo.